Yan, balik tayo ulit mga katek, and welcome back again to our channel. Meron po tayong bagong video na gagawin sa araw na ito, no? Bali ito ay isang Sony na 43-inch LED TV, no, mga katek. And yung problema nito nung tinis ng pagdating dito ay medyo flickering siya. Bali ito ay isang Android na TV. Bali ang model nito ay, tingnan nga natin. Ayan. Ang model nito ay 43XB 43X8300C, no? So yan, shoutout sa aming kaibigan na si Mr. Impossible. Shoutout Mr. Impossible. So ito rin si kasama namin dito mga katekno. So ito, check natin to para makita natin kung anong problema, no? Yan, saksak natin siya. Tapos tingnan natin sa ating camera. Yun, may lumabas na Sony, pero kung mapapansin natin mga katek, yung Sony niya ay medyo flickering siya, nyo. Flickering yung kanyang paglabas ng logo. And tingnan natin kung yung start up nito kung good ba siya or may problema ba. So yun, kung mapapansin natin mga katek, yung kanyang logo na Android, yan, may flickering siya sa bandang taas. Yan, yung start up yan na Android. So yun, napi-flicker siya, no? So tingnan pa natin yung ibang display nito. Bakit hindi na naka-display? Ano ba naman yan? So antayin lang natin. Yun, umilaw ulit yung kanyang. So yun, kung mapansin natin mga katekno, ayan. Ayan, yung kanyang logo na no signal. Ayan, may flickering siya, no, napi-flicker siya. So ito yung subukan natin gawin kung kakayanin ba natin at sana ipapala rin tayo ulit, no, na magawa natin ng maayos. So post ko muna ito mga katek, tapos buksan natin yan and tingnan natin sa loob kung anong pwedeng gawin natin. So ayan, balik tayo mga katek, and nabuksan na natin tong ating unit ngayon. So ito yung kanyang mainboard. So malaki yung kanyang mainboard, no. Ayan, kasi Android na siya, Android TV. And ito, meron siyang dual plex, yung kanyang LVDS na papuntang T-Con. Ayan, saka ito yung kanyang power supply, malaki rin. Tapos dito sa bandang baba yung top board niya. Ayan, tapos T-Con. So bali tinanggal ko na yung kanyang mga speaker yan mga katek, no, kasi para hindi makasagabal sa ating pag-troubleshoot. So ito yung kanyang sanakay. So ito yung kanyang cover. Ayan. So ito, position nito, ayan yung na position niya pag ganyan. So tinanggal ko na yan para makita natin yung loob ng ating T-Con. So ang gagawin natin dito mga katek, no, so step by step pa rin yung gagawin natin dito. Bali, sige sir. Yung ginawa ko sa mga previous na video, yung para malaman natin kung saan banda yung may problema na mga gate signal, no. So ito, meron naman siyang dalawang ribbon na nag-connect dun sa kanyang top board. So ito, so gagawin pa rin natin yung ating step by step, no. So ito pala yung first natin gawin. Dito tayo muna magtanggal sa kaliwa. Tapos tingnan natin dun sa kanyang screen kung anong respan ng panel. So ito, gawin na natin yung, gagamitin natin yung ating, yan, itong malupit na ingron daw. Ayan. So tanggal natin yan. So para mas safety siya. Ayan, siguro safe naman siguro yan, no. So ayan, nakahang na siya, no. Tapos testing natin kung anong respan ng panel. So saksak natin. Ayan, tingnan natin dito sa screen na medyo makalat yung aming shop mga katek. So yun ang kanyang respan ng panel. Sorry lang, hindi ako nakapag uupo na lang tayo para hindi tayo mabarikos beans. So yun, antayin lang natin mga katek, no. So yun, lumabas ulit, zero start up na yun. Kung mapansin natin, meron siyang vertical handbars or vertical na kulay pink, no, bars dito sa bandang kanan. So nung dun sa kabila naging kulay puti siya.
Kung mapansin nyo ito mga katek, kulay puti yung kabila. Pero, kung mapapansin nyo mga katek, no, yung kanyang kulay puti doon sa kabila ay parang may medyo flickering siya, nagpi-flicker siya, no? So yun, tingnan nga natin. So yun, lumiwanag ulit. Dumilim na naman. So kung mapansin natin, yung kabila ay may kulay na itim at saka puti na vertical bars. Pero meron siyang kunting flickering. Ayan, hindi siya, ayan, kung ilapit natin mga kateg, no? So kung mapansin niyo, meron siyang kunting flickering dun sa bandang kaliwa natin. Yun. So next natin gawin, ay bunutin muna natin to para hindi ma-disgrasya, no? So ito, ibabalik natin tong kanyang left na ribbon, tapos itong kanan naman yung ating try na tatanggalin, tapos saksak natin para makita natin yung kanyang response sa panel, no? So ibabalik ko na muna to mga katek, no? Yung ating tinanggal na ribbon, pahirapan lang talaga to kasi 100 yung ating ginamit. Uy, ano ba yan? Kasama ka naman. Alam mo naman na isa lang yung kamay na ginamit natin. So yun, nakalock na siya. So ito naman sa kabila, tanggalin natin yan. Yun. Yan, tanggal na siya, no? So yan, natanggal natin yung ating kanan. So saksak natin ulit para makita natin yung kung meron ba tayong makitang pababago sa ating panel. Yun. Kung mapansin natin dito mga katek, yung kabila, ayun, nawala ulit. Siguro start up niya, no? So tayo na natin ulit. Yun. Kung mapansin natin yung sa kanan, medyo plain yung pagkaitim niya. Tapos dito sa kanan ay kulay puti siya. At yung kabila naman, yung kaliwa ay kulay itim. Kasi nahang natin yung dito sa bandang kanan mga katek. So ayan yung resulta niya. Yung bandang kanan naging kulay white. Tapos yung kanina na may flickering na white vertical bars sa kaliwa, ngayon naging plain na siya, no? Pati yung dito sa kanan, wala na tayong makikitang flickering. So ganito mga sitwasyon mga katek, ganitong pamamaraan sa pag troubleshoot or pag isolate. So matitrace na natin kung saan ang galing, di tulad ng ating ginawa dun sa previous na video natin, no? So, medyo pahirapan yung pagtitrace kung saan ba nanggaling yung problema, kasi kapag kabilaan yung tinanggal natin, nagtanggal ito ng kabila, meron pa rin siyang vertical bars na makikita kahit saang banda, kahit left and right, no? So ito ngayon, nakita natin na kulay white yung bandang kanan, kaliwa naman na kulay black, pero plain na siya, wala na siyang flickering. So mapapansin natin, nung tinanggal natin ng kanan ay naging normal, wala na siyang flickering. Pero wala siyang display na makikita natin tulad ng Android. Kasi itong mga malakihan na panel mga katek, ito ay wala siyang side COP or side COF. Kasi kung meron tong side COF, mapapaandar natin ay may makikita tayong display dyan kahit nahang natin yung kabila. So ito, mga malaking panel, walang side COP, kailangan talaga niya yung magkabilaan nakakonect para magkaroon siya ng display. So hindi ko lang ma-explain ng maayos kung meron ba tong COG, no? So yung side ano bang tawag yung side COG or chip on glass. Nasa glass na inilagay yung ating mga circuito, no? Ayan, yung mga BGS na linya, BGL, STBP, ayun, at mga clock. So ang gawin natin yung mga tech, yung next step natin ay bunutin ulit para kita yung ma-disgrasya, no? So nung sinundan ko yung tinignan ko yung aking previous na video doon sa Sony, pero yun ay hindi Android, ito ay Android na. Pero nung tinignan ko siya, same naman sila ng parang same sila ng Tiko na ginamit. Iwan ko lang kung same din ba ng panel yung ginamit, no? Kasi hindi ko matingnan dito sa kanyang baba kasi nakalock siya eh. Ayan, nakalock siya. Kung para makita natin yung kanyang top board, kailangan pa natin tanggalin yung buong frame niya, no? Pati yung frame ng kanyang panel. So ayan, pero ang ginamit nito na Tikon ay LG. Kung mapansin natin mga katek, no? Paano ko nalaman na LG yan? So meron siya nakalagay, no, na LG display. Sa hula ko lang,
siguro yung ginamit na top board nito at panel ay LG rin. So hinuhulaan lang natin kasi hindi natin makita, no. So nung previous na video mga katek, sa ating ginawa na tutorial sa Sony, isusundan natin yun, no. So bali susundan natin yun kung saan nakalagay yung kanya mga clock signal. So same naman sila. So nandito yung mga katek, yung kanyang clock signal ay dito banda mga katek, no. At yung kanyang pares naman dito sa kabila ay dito rin banda, yung mga clock na yan. Kung mapansin nyo yan, from clock 1, yung mga bilog-bilog na gold na yan, ito yung kanyang mga clock signal. So clock 1 from clock 8, so ito yun siya. Tapos ito naman sa kabila, kung mapapansin natin dito, ito rin yung clock 1 from clock 1 to clock 8. So ito yun mga katek, no. Ito yun. Ito yung kanyang pares dito sa kabila. Ito. So yun naman dito, yung mga bilog-bilog na yan, hindi naman yun mga clock, kasi ito yun yung kanyang label, no. So BGH1, BGH, huwag kang mabablard, add, BGH even, BGL2, GIF, RST, BST, tapos BCOM, RFB at BCOM1. So ito yun siya, ito BGH1 hanggang sa BCOM1. Ito yun yung mga dot na ito mga katek, no. So sanay nasundan nyo. So ang gawin natin ngayon, try natin ulit yung gamitin yung tip method na ginawa sa ating previous na video. So napakaganda kasi mga katek yung mga ginagawan ko ng video or sinisave ko yung mga video na in-upload ko sa YouTube, no. Kasi yung kung may troubleshoot o may encounter tayo na same na problema or same na brand, yung mismo natin na video yun ang papanoorin natin at try nating sundan. Baka sakaling same lang din ang procedure na gagawin, no. So ito yung mga clock signal niya dito, tapos dito naman banda. So nandito kasi yung problema kung mapapansin nun sa pag-isolate natin, nandito nanggaling yung kanyang flickering, kasi kung nakaluto tapos nakahang yung kabila ay meron siyang flickering. So ito ngayon, first natin gawin mga katek ay i-block natin yung kanya mga clock signal. So ito yun siya, yung clock, ito no, clock 1 to clock 8. So ito yun, clock 1 to 8. So ito lang ang first natin gagawin, ay block natin yung 8 pins na yan. So pupus ko muna to para magkukuha ako ng konting tape para itapal natin dito. At pagkatapos nun, check natin kung may pagbabago ba sa ating panel. So ito may mga tek, kung napapansin nyo ulit, hindi ko na chinek yung mga voltahe, no, yung mga BGH, BGL, EBDD, HBDD, kasi meron tayong nakitang display kaso flickering lang. Doon sa mga na-experience natin, good yung mga voltahe na yon kapag ganong mga problema. Kasi yung sa ating previous na video na vertical handbars, present po yon lahat, no. Kasi tinest ko na to kanina, hindi ko na pakita para hindi tayo matagalan, no. Chinek ko na yan, good naman yung kanyang mga voltahe dito sa ating Ticon. So post ko muna to mga katek kasi napahaba na yung ating kwentuhan, no? So yun mga katek, no. So ito bali nakuha ko na yung 8 pins. Hindi ko lang pakita yung gamit ko ng gunting para makuha yung ating 8 pins, no, kasi medyo matagalan tayo mga katek. So kumuha na lang ako ulit, pinost ko na lang, tapos kumuha na ako ng kunting kapirasong tape para i-block dun sa ating 8 pins. So yan, kung mapansin natin yan, kung bibilangin natin yan mga katek, 2, 4, 6, 8, no. So yung na-block natin na linya ay 8 pins. So ito yung subukan natin na ilagay dito kung meron bang pagbabago doon sa ating pagbabago sa ating panel. So ayan, bilangin nga natin ulit para masiguro natin, no. So bilangin ko muna ng mga katay kasi hindi makita na camera. 2, 4, 6, 8. So yun, 8 nga, 8 pins yung na-block natin ng tape. So ito, try natin to ngayon para makabili ng putlong. Yun. So 100 ulit tayo, no, kasi 1 hand lang yung ating ginamit kasi yan, busy rin naman yung ating cameraman. Ayan, si Ninyotech, yung nagsasabi na yung English ng kuko ay ingron. Yun, saksak natin ito mga katek, no. Kaya ito yung cord natin, saksak. Tapos tingnan natin sa mirror kung may pagbabago ba tayo makita mga katek. So
Sandali lang, hindi pa natin makita yung ba't ang tagal. Lag. Saan doon? Uy, ayun, ayun oh. Mapapansin natin mga katek, no, yung kanina, yung kanyang startup na Android na logo, may flickering yun pag test natin kanina. So ngayon wala na ako nakitang flickering. Aba naman, baka naman natsambahan na naman natin ulit ito mga katek, no. Nakatsamba naman tayo ulit nito. Salamat naman. Sana hindi natin magdadagan yung ating basher, kasi yung basher natin kahit yung ating shoutout ay pinag-iinitan. Ano ba naman yan? Okay lang naman siguro yung ating pagre-repair yung mapuna, no, kasi hindi naman po tayo magaling, hindi naman tayo perfecto. So meron tayong mga pagkakamali at pagkukulang sa ating mga ginagawang tutorial. So pero yung pinuna talaga yung shoutout, kakaiba naman yung ating basher. Antayin lang natin mga kating na, kasi yun na pala, ayun yung no logo no signal na display pa rin niya mga katek, kaya hindi na nagpi-flicker. Ayan, nantantay ko pa, doon na pala hindi makita, sobrang liit. So yun mga katek, no, so pindutin nga natin yung ating button na input. Ayan, kung may makikita ba tayo. Ayan, oh, ano ba naman yan, bakit di makita? So yun na, lumabas ng kaniyang. Ayun mga katek, dito tayo, atras tayo ng konti, no. So pindutin natin yung kaniyang parang reaction yung kaniyang, yun, ayun na mga katek, lumabas na yung kaniyang mga input. So ayan, good na siya, wala na siyang flickering. Aba naman, nakatsamba tayo ulit nito. Yan, ulitin pa natin. So yun, wala na talaga siyang flickering mga katek, no. So ang gawin natin dito, lagay tayo ng flash drive mga katek para makapag-check tayo, no, ng maayos. So ayan, nandito yung ating flash drive para hindi mawala. Hinang natin. Yan, so bunutin natin ulit mga katek para ma-explain natin ng ulit, no. Ito yung, kasi yung previous na video ko nito mga katek, yung nagsimula ko ng 8 pins na blocking, walang nangyari nung sa ano ba, flickering, tapos may halong double limits at saka 2 strip lines, no, yung previous na video ko. So yun ang sinundan ko dito, pero doon nagsimula ako muna sa 8 pins kasi doon ang standard ng doon ako nasanay sa paggawa mga katek, depende naman yan sa kasanayan, no. So to sinulan ko muna ng 8 pins kasi nung hindi to nakuha natin sa 8 pins, magagawin nating 16 pins hanggang 18 pins, no. So kung gawin natin yung 6 pins ay madadali natin yung kanyang BGH, even, at saka add, ayan, JF, BST, tsaka BICO, madadali natin yon. Doon sa previous na video ko nadali natin, pero okay lang naman kapag nadali yun kasi meron naman tayong kabila, no, magiging okay pa naman yon. So ito, nakuha natin sa 8 pins, hindi na kailangan natin ano ba naman yan, so hindi natin kailangan gawin pang 16 pins kasi nagdali naman natin sa 8 pins. Hindi natin kailangan i-block tong kanyang BGH even saka BGH add, no. So yung clock signal lang talaga yung may problema niya. So ito yung kanyang swapping voltage, ito mga katek, mapansin niyo yung BGH add na yan at saka BGH even, yun ang kanyang swapping voltage. Kung nakikita niyo yung napanood niyo yung aking previous na video dun sa D-band na 50 inches vertical humbars yung problema nun. Hindi siya nakuha sa tip method yung blocking sa mga clock signal, pero nadali natin sa top board doon sa LC1 at saka LC2. Pero ito sa Sony sim lang yan na nakalagay BGH even at saka BGH add, yun ang kanyang swapping voltage. So sanay nasundan nyo ito mga katek, no. And so sana ba tayo? Lalagyan ko pala ng signal, no. So ipopost ko muna ito mga katek at sanay nasundan niyo. Bali yung na-block natin na clock signal ay yung clock 1, ayan, dito yun siya, dito yun banda, no. Diyan nga natin. So ito siya, ito yun, ito yung label niya, clock 1 hanggang clock 8. So ayan, ito siya, yun ang na-block natin ngayon. So naging
normal naman siya nung na-block natin. So ngayon testing natin to, lagyan natin ng flash drive. So ipopost ko muna to mga katek, no. So balik tayo ulit, no. So ayan, nalagyan natin ng flash drive. So saksak natin ulit. Ayan, tingin sa mirror. Ayan, meron na tayong remote nito mga katek, no. And siselect na lang natin mamaya kapag na-read na yung ating flash drive. So antayin lang natin yung kanyang startup kasi medyo matagal yung startup nito yung Android na TV ng Sony, no. Matagal yung kanyang startup. So antayin, antay lang, konting pasensya lang po. Kasi mas pinaganda pa yung startup ng Sony, no, dun sa kanilang mga Android TV. Yan. Tapos may makita tayong no signal dyan. So mag-select tayo ng, saan na yun? Bilisan mo naman. Tagal talaga lumabas ng kanyang display mga katek. Ayun. Yun. Nadali rin. So tingnan natin sa kanyang USB input source nga tayo. Nandito pala yung kanyang, so ayan, nakaselect na tayo. So punta tayo sa kanyang, asa na kayo yung USB nito? Nako, wala dito. Ano ba yan? Screen mirroring. Walang SD, walang. So tatanggalin ko muna yung ating flash drive mga katek, no, para tapos balik natin para ma-read niya. Tingnan natin kung ma-read ba niya yung ating flash drive. So sanay ma-read para makapag-play tayo, no. Ano tayo makuhang. So enter nga natin yung okay kasi naka USB tayo. So ito, ano ba naman yan, nakuli tayo. Tanggal natin ulit. Yan nga, yung kamay, nangangawit na tayo nito. So enter tayo ng okay. Okay, okay ka na. Ano ba naman yan, bakit ayaw mag-play? So yun, ayun na, yun na. Yun, USB D, ano ba naman? So yun, yun mga katek, meron na tayong na-play na yung ating ang mga video, no. So titingnan natin dito, play natin yung video para makita natin na wala na talagang flickering na problema. So yan yung ating sariling video muna, no, yung ating ipi-play. Play natin yan. Ano ba naman yan? Open with just once always. Ano ba na yan? Bakit? So tayo. So ayan, nasa ka na play na yun, no? So yun. Ayun mga katek, no? Sino ba yan? Sino ba yung piling artista na yan? Sino ba yung nasa screen? Nagpipiling artista yan, Langya. So sa mga katek, no? Yung good na yung ating unit ngayon. So kung nakita nyo naman, wala na siyang flickering. Kasi nung sinek natin siya doon sa simula ay nagpi-flicker yung kanyang Android, tapos flickering yung kanyang display. So maganda sana, no, next time gawin natin na lagyan natin ng input or lagyan natin ng signal yung ating unit para makita natin yung talagang flickering talaga yung mga display niya. Kasi nung chinik ko siya ay wala siyang input nakalagay sa pasensya na kayo mga katek, no. So subukan ko na lang gagawin doon sa ating mga susunod pa na video, no, yung problema, tapos lagyan natin ng input para talagang makita natin yung display na talagang flickering siya. So ayun mga katek, no. So ito ay madali lang naman to, sa yung aking ginawa ay madali lang naman para sa ating mga malulupit na mga tech vlogger na mga kaibigan, no. So ito, ginawan ko na lang to ng video para naman sa mga bagong kaibigan natin na baka maligaw sa ating channel at naghanap ng solusyon sa ganitong mga problema para matulungan natin, no. So ito kasi first time ko itong mag-repair ng Android. Meron akong ginawang dati nito, pero iba naman yung pins na nilagyan ko. Yung bilang, ibang yung bilang ng pins na nilagyan ko. Ito Android, yung ginawa ko dati
kuan lang, ano lang siya, yung link plain na LED TV lang, no? So ito Android siya, first time ko mag-repair ng ganito. So nadali natin sa 8 pins. So ayan, makakain na naman tayo ng putlong nito. So balik tayo sa may nagpipiling na artista diyan. Bati na lang bati. Yan, so yun mga katek, no, kahit na tip method lang to nung dati daw ko hindi ko pa alam tong mga ganito mahirap din tong mga katek gawin kasi yung kung tip method madali lang pero saan mo ilalagay yung tape para makuha yung kanyang problema. Kasi kapag hindi mo alam kung saan yung malukit yung kanyang mga clock signal ay dapat na i-block na mga signal. Kaya baka ma-block yung mga ibang hindi naman kailangan i-block. Masira pa yung panel natin, no? So yan, so sana nakatulong to at hindi na naman tayo makakuha ng basher nito. So once again mga katek, salamat po sa panonood sa mga masugid kong taga-subaybay at patuloy na nagtitiwala sa atin, no? Maraming salamat sa inyong lahat. May God be with us always, and this is your service Ryan Crositic. Peace out. So yan mga katek, no, nilagay ko na yung ating speaker niya kasi nung chinik ko siya kanina hindi wala siyang audio dahil hindi natin nalagay yung ating speaker. So ayan siya, may makikita na tayong may marinig na tayong audio na. Baka sabihin naman ng ating mga basher yan na may ginagawa na naman tayong magic or may problema pa yung ating ginawa, no? So ayan, good na siya. May audio na tayo naririnig.